Okay lang po magtanong, patapusin niyo po muna ako. Alam ko po marami kayong tanong. So, the reason po kung bakit kami naghihigpit is hindi because naghihigpit si Enduraland. Because requirements po kasi yan ng bangko. Okay po? So, for documentary requirements po, alam ko familiar na po kayo dito. For locally employed po, lagi po dapat may 2 government issued ID. Hindi po pwedeng PhilHealth lang sa katin. Dapat po primary. Okay po? Primary sa isang super, ano tawag doon? Secondary, okay. Pero kung secondary, hindi po pwede. Okay po. So, ang pinakamadali pong kunin is postal ID sa SSM Manila. Kung wala po yung mga buyer nyo, pwede nyo po silang papuntahin doon. Within that day po, makukuha po nila. So, yun po yung ECS. Tapos, bigyan na lang natin ng secondary. In PhilHealth. And then, Senomar po for single. But sa mga nagtatanong bakit kailangan po ng Senomar, kailangan po natin i-prove na single talaga sila. Lalo po sa mga lalaki. Kasi, ang mga babae po, nagpapalit po kami ng apelyido. Ang mga lalaki po, pwede po silang mag-declare ng single, pero marami po palang ano. Ayan. So, malalaman po natin doon. So, ang validity po nito ay 6 months lang. So, wag pong magagalit kapag hiningan namin ulit sila upon filing namin. Kasi, pag hiningan namin sila today, 18 months yung DP natin, 24 months, expired na po siya. So, 6 months lang po yung validity niya. And then, marriage certificate po for the married. Certificate of employment with compensation. Hindi po pwedeng certificate of employment lang. Kailangan po with compensation. Huwag na po natin pahirapan si bangkong mag-compute ng mga income docs nila. Di ba po? So, nakalagay po doon kung magkano yung sinasahod nila. 3 months po na latest payslip. Nag-e-expire po ito, kailangan po latest. Halimbawa po, hininga namin kayo upon reservation, hindi po ibig sabihin nun, hindi na namin kahihingan. So, hihingan ulit namin kayo kapag pinafile na namin siya. So, wag po kayo magagalit sa amin kung makulit kami. Requirements po ni Bangko. ITR po, kung ang loan nyo is 3 million up. 2.9, di po namin hihingan. So, 3 million up. 3 months latest bank payroll statement. Kailangan po yun kasi tinatali po yung payslip papunta dun sa payroll bank statement. Ganyan po kami mag-evaluate. So, ang evaluation po namin is hindi lang po based kay Endura, based po to kay bank financing. Kasi dun po tayo nangungutang. Okay po. Next po. For OFW, land-based, sea-based, ito po yung mga kailangan natin. Certificate of Employment or POEA job contract. Para po sa mga seaman, kailangan po namin ng history of sea service. Alam po ng mga seaman yun, bakit po namin sila hinihingan? Kasi ang mga seaman po is nag-go on board lang po sila ng, let's say, 6 to 9 months. So, kinukompute po yun based po dun sa sea service nila. Passport stamp po, kailangan po yan. Kung dito natin ipapanotary yung mga SPA nyo. And then, bank statement, mandatory naman po, yan po ulit. Okay? Next po. For virtual VAs po natin, marami na po tayong VAs. So, mabilis po silang ma-approve ngayon sa bank. Bibigyan niyo po kami ng earning statement nila 3 months. Ano po yung earning statement nila? Yung mga VAs po, pumapasok po yung sahod nila sa Wise, PayPal, or sales invoice nila. So, bibigyan niyo po kami ng 3 months nun. Tapos, bank statement po, kung saan nila pinapasok yung nila, yung mga sahod nila. Let's say GCash. So, bigyan niyo kami nun. So, hindi po pwedeng wala. Hindi po kami pwedeng mag-magic. Okay, job contract po, certificate of employment, kailangan din po natin. Siyempre, para po ma-prove na doon talaga siya nagtatrabaho. May tanong po tayo sa mga sa mga requirements. Wala. Next na please. So, bank evaluation po, ang maturity po natin is 65 to 70, depende po kay bangko. So, 70, ang computation po niyan is 70 or 65 minus yung age mo ngayon, yun ka lang, pagbawasan mo ng 1 year, yun lang yung pwede mong ma-approve. Pag sinabi mong 55 ka na, gusto mo pang mag-loan ng 30 years, hindi po pwede. Kasi unless po mag-waiver po kayo na hindi kayo mamamatay. Diba? Diba? Hindi po pwede kasi meron tayong MRI. May insurance po tayo. And then po, depende po sa bangko.
No adverse findings po, ibig sabihin po niyan walang cancel card. Kung may cancel card po, pahingi po ng certificate of full payment. Walang sinole na sasakyan. Pagka meron naman po, pahingi pong clearance, pwede naman nating ilaban. So pwede natin siyang i-deviate. Pwede natin siya, basta provided na meron kayong dasyon and pago, saka certificate galing kay bangko. So kung yung nahatak po ng mga sasakyan is pandemic, pwede po natin i-justify. So tinatanggap po nila yun. Tapos wala pong G-loan. Kasi naaano na po yun. Home credit. Yung mga online loan, wala po nun. Pwede nyo po siyang i-check. Magpatulong po kayo sa amin. Kung hindi po kayo confident, magpatulong po kayo sa amin kasi meron tayong gagamitin na app para doon. Kung hindi kayo confident sa mga buyers nyo. Diba? Tapos, pati po yun si borrower, si asawa, si co-borrower kung meron. So, hindi po ibig sabihin na si principal lang, siya lang ang i-check. Lahat po i-check. Okay po? Tapos po, kung meron kayong existing na loan sa ibang bangko, housing loan, car loan, whatsoever, personal loan, i-declare nyo lang po, pahingi ng SOA. Kung updated kayo ng bayad, pwede po yun. So, kasama lang siya dun sa mga ibabawas. Let's say kung 5M yung yung loanable mo, meron kang existing loan, babawasan po yung pwedeng maging 4.5 na lang yung pwede mong ma-loan. Ganon. Depende sa computation. Ito po yung mga terms natin. Currently po kasi, ang una RCBC lang po sa BPI, sa UCPB. Pero ngayon po kasi nadagdagan na po tayo ng BDO, Bank of Makati, kaka-approve lang po natin sa Security Bank. Sir. So marami na po tayong mga option na na bank. So kay RCBC po 30 years po yung loan term niya. So yung pwede tayong mag-loan up to 30 years. Basta ang maturity natin is 70. Kay BPI po 20 pero tumatanggap sila ng 30 years subject for approval. Hindi ko po sinasabing approve po kaagad si bangko po yung mag-a-approve. BDO 25, Bank of Makati is 20, Security Bank is 25. Rates po natin, anong ibig po sabihin ng rates? Ito po yung interest rate nila. 7.5 po kay RCBC due to current situation po natin kasi may gera. So possible po yan, tumataas po yan, wala pong bababa. So ibig sabihin po, for 3 years, 7.5 po yung interest rate nila. Kay BPI is, naka-promo sila 6.5, pero standard nila is 7 to 8. Then kay BDO po is 6.5 ang promo nila. Bank of Makati, kaka-approve lang po namin 6.75. Security Bank is 7.75, pero nagpo-promo po sila. So ano po yung ibig sabihin ng fixing rates? Ibig po sabihin nito, for the first 3 years, hindi po mababago, may enjoy nila yung rate na yon kahit tumaas po yung existing rate natin. So let's say ang existing rate natin is 9% na, may enjoy po nila yung 7.5, 7 or whatsoever po. After 3 years po, magbabago na po yun, magre-recompute po si bangko, depende po dun sa balanse, saka sa prevailing rate natin. So hindi po yun fix wala pong fix rate pagdating sa bangko. Maturity, nasabi ko na po, yung DBR, ito po, 35, 50, 40, so depende. So kaya po kami naghihigpit sa reservation pa lang, kasi hinihigpitan po kami ni bangko. Hindi po namin gusto yon, kami gusto po namin kasi benta, pero syempre, kailangan qualify po tayo na mag-loan. So kung hindi naman po aabot yung mga salary, meron po kaming other option. Pinapadagdagan po namin ng co-borrower. Hanggang 3 co-borrower lang po tayo, Hindi po pwedeng 10. Kasi masyadong mahaba na po sa title. Yes, sir. Ma'am, clarify ko lang ulit sa bank nila.